Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 3, 2024. Patuloy pa rin umiiral sa ating bansa yung ITCC at yung easterlies. Apektado nga po ng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and Palawan. Habang yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ay apektado naman po niyan ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, and Davao Region. Habang ang Metro Manila naman po ay apektado po ng localized thunderstorm. Asahan nga po natin may mga tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pagulan, lalo nga po pagdating ng hapon. Dito nga po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, wala naman tayong posibilidad na pag-ulan na aasahan, maliban lamang po sa makulimlim na kaulapan sa dulong bahagi ng Palawan at sa eastern section ng Bicol Region at ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan nga po natin na magiging maayos at maganda pa rin nilagay ng panahon, maliban lamang nga po sa may parte ng Mindanao at makulimlim na kaulapan sa may Palawan, Bicol Region, western section ng Visayas. Sa Mindoro provinces, may tsansa ng isolated rain shower, localized thunderstorm naman sa may Metro Manila at makulimlim na kaulapan ng halos malaking bahagi ng Luzon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, asahan nga po natin makulimlim pa rin ang kaulapan sa may Palawan, western section ng Visayas at western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy nga po na magiging maayos na ang lagay ng panahon at asahan lamang natin yung pagkulimlim ng kaulapan sa may western section ng bansa. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ay July 4, asahan natin magkakaroon nga ng chance ng low pressure area sa eastern section ng Visayas at ito nga po ay posibleng magdala ng mga pag-ulan pero mababa naman ang chance niyan na maging isang ganap na bagyo. Pagdating naman po ng Friday, July 5, asahan natin may mga chance pa rin ng pag-ulan at pagdating nga po ng July 6 na may hina at katamtamang pag-ulan, posible nga po nating maranasan. Pagdating naman po ng July 7, may mga chance muli ng pag-ulan sa may parte ng Luzon at pagdating naman po ng July 8, asahan nga po natin may mga pag-ulan muli sa western section naman ng ating bansa dahil nga sa posibilidad na muling pagbugso ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Pagdating naman po ng July 9, alas 2 po ng hapon, may tsansa ng pagulan ng western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng July 10, tuloy-tuloy nga po may mga malalakas na pagulan na posible po tayong maranasan. Pagdating naman po ng July 11, may mga tsansa muli ng mga pag-ulan, kaya iba ay pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng July 12, asahan natin mas maulan pa rin nga po ang western section ng ating bansa dahil nga po sa southwest monsoon. Sa ngayon nga po, wala naman tayong banta pa ng posibilidad na sama ng panahon o bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil nga po sa posibilidad ng southwest monsoon muli ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Bagamat wala nga pong posibleng bagyo, pero makakaranas pa rin po tayo ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.